Para sa mga magulang, pakibantayan po ng mabuti ang inyong mga anak. Isang bata kasi sa Masbate ang aksidenteng nakalunok ng tamtax. Nasa eskwelahan ng grade 2 student na si RG, 9 na taong gulang noong April 11 nang mangyari ang aksidenteng ikinagulat ng kanyang ina. Nasabi lang daw ito sa kanya ng bata nang makauwi na sa bahay. Sabi niya, yung tamtax ko nasa tsinelas niya daw. Tapos kinuha niya po, nilaro-laroan, nilagay dito sa ngipin niya. Siguro po dumula sa dila niya, aksidente niya pong nalunok. Aminado si Nanay Rosie, napagalitan niya pa si RG dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pampaospital. Pero nang mapansin na tumatamlay na ang anak, Sabado ng gabi, isinugod niya na ito sa ospital. Nagsasalita po siya sa akin na, "Ma, masakit dibdib ko." Pag naglalakad daw siya, masakit ang dibdib niya. Kaya nga po ako ngayon nagpo-post sa Facebook na sana kahit kunting tulong lang po para hindi na po siya mahirapan. Ang sabi ng doktor kay Nanay Rosie, nasa esophagus o daanan ng pagkain pa ang tamtax, kaya minsan nahihirapang huminga si RG. Ang karaniwan na sinusubukang gawin, sungkitin muna sa pamamagitan ng endoscope, itong parang tube na may camera. O kaya walang camera, sisilipin lang talaga sa mahabang tube tapos may panungkit. Ayon kay Doc, kailangan ng matanggal sa lalong madaling panahon ng tamtax. Magiging delikado raw kasi kapag bumaba na ito sa bituka ni RG. Pag nangyari yun, kakailanganin ng buksan ng tiyan ni RG dahil may posibilidad na makasugat sa loob ang tamtax. Hiling naman ni Nanay Rosie na huwag siyang sisihin sa nangyari. Ma'am, marami nga pong nagsasabi, nag-uusya sa akin na bakit ko daw po pinabayaan yung anak ko, na wala daw makain yung anak ko kasi lumunok ng tamtax. Siyempre, masakit po yun para sa akin bilang nanay. Kahit nahihirapan sa kanilang sitwasyon, nagpapakatatag na lang silang mag-anak. Pero nangangailangan pa rin sila ng tulong. Nakita niya akong umiyak habang naglalakad ako ng mga papers. Sabi niya, "Ma'am, ba't ka umiyak?" Sabi niya, okay man lang ako. Sabi niya, wag, ayaw paghilak kay okay lang ako. Sabi niya, ganun, ma'am. Para sa kanya, okay lang siya. Pero kung para sa akin bilang nanay, alam ko na hindi siya okay. Sa lahat ng magulang, parati po nating paalahanan ng mga anak sa mga bagay na bawal para maiwasan ang mga ganitong klaseng aksidente. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita.